Yung pamagat natin ay My family and I are for Jesus, no? My family and I are for Jesus. Kaya lang napansin ko medyo yung banner natin parang maputla no? Parang kulang anemic, no? Parang anemic, parang kulang sa kulay, no? So saan natin matatagpuan yung ating teksto? Saan natin matatagpuan? Tingnan natin sa aklat ng Gawa 16:31. Acts chapter 16 verse 31. Nakita na ninyo? Yan, Acts 16 verse 31. Yan. Nakita ninyo? Pakitaas nga yung mga Bible. Yan, yung mga notebook. Praise God. Sabi rito, Acts 16:31. They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your household. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong sambahayan. So, ang Acts 16:31 ay isang napakagandang pangako ng Diyos para sa mga gustong maligtas. Taas nga ang kamay ng mga gustong maligtas. Yan. Taas nga ang kamay ng mga gustong maligtas yung kanilang pamilya, yung kanilang mga mahal sa buhay, lipi at angkan. No? So napakagandang pangako ng Diyos na kapag ikaw ay nanampalataya, ikaw ay maliligtas pati ang iyong sambahayan. Pag sinabi natin kaligtasan, buhay na walang hanggan sa langit. Lalo na ngayon, kitang-kita natin na hindi na napipigilan yung mga signs, mga predictions ng Bible, di ba? Kitang-kita na natin. So wala na tayong hinihintay pa. Any moment, mararapture na tayo. Yung mga totoong tumanggap kay Christ bilang Lord God Savior na kanilang buhay. And at the same time, makikita na nila si Antichrist face to face, yun namang mga backslider. Yun namang mga nag-reject kay Christ. Ano po? Pero tayong mga tumanggap kay Christ bilang Lord God Savior ng ating mga buhay, anytime ay kukunin na tayo ng Diyos, papasok na tayo sa langit. Kaya pinapag-pray ng marami na huwag pumutok yung bulkan, pinapag-pray ng marami, huwag lumindol, pinapag-pray ng marami, huwag magkagera. Hindi mo pwedeng ipag-pray yan na tumigil yan. Kita pa ba? Kasi yan ang sign. Sign yan na bago darating si Kristo, there will be wars and rumors of wars. There will be earthquakes, kasama na yung pagsabog ng bulkan, di ba? Kasama na rin yung mga false Messiah and false Christ and false prophets. Isa na rito si Kibuloy, di ba? No? Yung Diyos na tumatakbo pagka senador. Saan ka naman nakakita na ang Diyos tumatakbo pagka senador? No? Tapos convicted rapist ng Amerika, di ba? Merong warrant of arrest ng Amerika. Naunawaan po ba natin? So, sa madalit salita po, ang mundo ay nananalangin na yung mga trahedya, yung mga calamity, huwag mangyari at maganap. Pero hindi pwedeng hindi mangyari, hindi pwedeng hindi maganap kasi sinyalis yan. Sinyalis siya. Kaya makikita mo ngayon, tuloy ang gyera, di ba? Sa Ukraine at saka sa Russia. Tuloy ang gyera sa Israel, di ba? At saka yung mga taga-Gaza at saka yung mga kaalay nito. Walang tigil yung gyera. So hindi natin mapipigilan talaga yan. Nakikinig ba kayo? So hindi ka pwedeng mag-pray na matigil, wag magkaroon ng lindol, wag magkaroon ng baha, wag magkaroon ng gera, wag pumutok yung bulkan, wag magkaroon ng mga trahedya at mga calamity. No, yung tinatawag nilang ang mundo raw ay nasa climate change na, no, na ang mundo ay abnormal na. Hindi lang climate change yan. Yan ay senyales na anytime darating na si Kristo. May tao pa ba rito? Anytime. Sino yung makakasama sa rapture? Taas ang kamay. So, yung iba hindi makataas, no? May tao pa ba rito?
Gusto nyo bang makasama sa rapture of the church? Gusto nyo bang makapasok sa langit? Yung mga may utang, hindi papasok yun. Hindi ako nagbibiro. Kasi pag nagkita kayo sa langit, sisingiling ka ron yung utang mo. Hindi mo pa nababayaran. Kaya yung mga may utang, hindi papasok ng langit yun. Yung mga hindi nagbibigay ng mga ikaputandog, hindi papasok ng langit yun. May tao pa ba? Hindi nyo ba napapansin kung sino yung mga utangero at utangera, sila pa yung mga mahihirap? Hindi nyo napansin? Hindi nyo napansin yung mga hindi nagbibigay na ikaputandog, sila pa yung mga mahihirap, di ba? Pero yung mga nananampalataya, hindi utangero at utangero, pwede naman mga utang pero nagbabayad. Yung mga nagbibigay ng mga ikaputandog, hindi nyo napansin payaman ng payaman? Amen? Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, amen ba? Oo. Baliktad, di ba? Dapat yung mga utangero at utangero na hindi nagbabayad, dapat yan ang yumayaman. Dapat yung mga hindi nagbibigay ikaputandog, dapat yan ang yung mga yumayaman. Pero baliktad, sila pa yung naghihirap. Samantalang yung mga inutangang hindi binayaran, lalong yumayaman. At yung mga nagbibigay na ikaputandog, first fruits, lalong nananagana. Amen. Pag hindi ka pa tinablan yan, ewan ko na lang. May tao pa ho ba rito? So, purihin ang pangalan ng Panginoon. So, anytime darating na si Kristo, no? At ikasabay nito, ang dami-daming namamatay, di ba? Dami. No, kagaya ngayon, ang daming natatakot ngayon sa tinatawag na heat stroke. Di ba? May tao pa ba rito? At saka yung mga nakakatulog sa preaching, tapos biglang nababagok yung ulo, patay yun eh. No, may mga ganon, nakakatulog sa preaching eh, tapos nababagok yung ulo, namamatay. Pero hindi taga KOJF yun. Kasi mga taga KOJF ay alive, alert, awake, enthusiastic. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, gawa, this is 31 para sa lahat ng mga nandito nakikinig at nanonood, no? Ang pangako ng Diyos, kunin mo ito ha, ang pangako ng Diyos, iligtas ka pati ang iyong sambahayan. Kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo. Package, pakisabi package. Package na yun. Pag nanampalataya ka kay Kristo, meron kang assurance na ang pamilya mo maliligtas at meron kang assurance na ikaw ay maliligtas. So kaya kinakailangang tanggapin mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo. At kinakailangan, huwag kang magbabackslide after na ikaw ay ma-born again. Amen? Oo. Kasi yung pangako ng Diyos, mawawala. Kasi yung pangako ng Diyos is case-to-case basis. Pag ikaw ay nanampalataya, ay may kaligtasan ka. Pero pag inalis mo na yung pananampalataya mo sa Kanya, hindi ka naligtas. Gets natin? Yun yun. Ang Panginoon, lagi lang naman naghihintay, di ba? Para sa ating pagbabalik loob. Tama ba? Naalala nyo yung prodigal son, di ba? Inihintay lang siya ng ama. Ang sabi lang ng ama, come home to the kingdom of Jesus. Di ba? Inihintay lang talaga siya ng ama. Oh. At nung yung prodigal son ay nagbalik loob sa ama, nakita natin, listen very carefully, pakinggan ninyo ito. Di ba yung prodigal son, pagbalik loob niya sa ama, meron siyang singsing, di ba? Tama ba ako? Meron siyang robe, tama? Meron siyang sandals, meron siyang pinatabang guya, tama? Oh, nagbalik loob pa lang siya sa Panginoon. Hindi pa siya sumusunod ng lubos. Nagbalik loob pa lang, di ba? Ay lalo na kung siya susunod ng lubos. Amen? So makinig kang maigi sa akin. Kung ikaw ay magbabalik loob sa Panginoon, may biyaya ka na kaagad na tatanggapin sa Kanya. Pero lalo na, kung ikaw ay sumusunod sa Kanya, bubuhos ang masaganang biyaya sa iyo. Ilista mo yan. Kababalik loob lang ng prodigal son. Meron na kaagad singsing, may sandals na agad, may robe na kaagad, may kinataya na kaagad ng pinatabang goya. Kababalik loob pa lang niya sa Panginoon. Di lalo na kung ikaw ay sumusunod ng totohanan. Amen? Maraming singsing, maraming sandals, maraming robes, at maraming mga pinatabang goya ang para sa'yo. Naunawaan natin. Kaya hindi ako naniniwala sa mga Kristiyanong hindi pinapagpala.
Dahil ang mga totoong Kristiyano, merong bukas na langit na pinapagpala ng Panginoon. Pag nakakita ka ng mga Kristiyanong hindi pinapagpala, hindi kasi sumusunod sa Diyos yan. Pag nakakita ka ng mga Kristiyanong hindi pinapagpala, hindi naman kasi nagbibigay ng ikaputhandog yan eh. Oh. Hindi naman talaga gumagawa sa kalooban ng Panginoon yan eh. Pero pag yan ay nagbibigay ng ikaputhandog, gumagawa sa kalooban ng Panginoon, bumubuhos ang masaganang pagpapala sa kanila. Amen! Kaya gisingin natin ang ating mga sarili sa katotohanan patungkol sa Biblia. Kababalik loob lang ng prodigal son eh. May sing-sing ka agad. Hindi pa nga sumusunod eh, di ba? Kababalik loob lang. Meron na kaagad robe. Meron na kaagad sandals. May pinatabangguyan na kaagad. Kababalik loob pa lang eh. Di lalo na kung sumusunod ka. Amen? Naunawaan po ba natin? Naintindihan po ba natin? Kaya sa mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ay dapat nating maintindihan na ang pagpapala ay umaapaw sa atin. At nakita ninyo yung anak na panganay, na siya'y nananaghili, nagsiselo siya. Anong sabi niya? Anong sabi niyang ganun? Ama, itong bunso kong kapatid kababalik lang meron na kaagad blessing sa kanya. Kinatayan mo na kaagad siya ng isang pinatabanggoya? O makinig kang maigi sa akin. Anong sabi ng ama? Isa lang naman yung binigay ko sa kanya Samantalang lahat ng narito, iyo yan Amen? Isa lang naman binigay ko sa kanya Samantalang lahat ng mga nandito, lahat ng akin, iyo yan. Amen! So makinig ka sa akin maigi. Makinig ka. Bakit marami ng matatagal ng Kristiyano at hindi naman sila umaasenso sa buhay nila, spirit, soul, and body? Kasi ang pag-asenso, spirit, soul, and body. No, maraming mayaman sila, pero pupunta naman ng impyerno. Marami namang mahirap sila, pero papasok naman ng langit. Maraming may sakit, pero papasok ng langit, di ba? Marami namang walang sakit, pero pupunta ng impyerno. So, ang nais ng Panginoon, 3 John 2. Pakisabi 3 John 2. Spirit, soul, and body, pinapagpala ka ng Panginoon. Spirit, soul, and body, pinapagpala ka ng Diyos. So, yun ang nais ng Panginoon, na pagpalain ka ng Diyos, spirit, soul, and body. Naunawaan po ba natin? So, listen very carefully. Bakit ang maraming matatagal ng Kristiyano, gusto kong maging eye-opener tong lahat sa inyo Dito kaya ako sa harap. Gusto kong maging eye-opener tong lahat sa inyo. Bakit ang tatagal ng Kristiyano, bakit hindi napapagpala spirit, soul, and body? Alam niyo kung anong dahilan? Kagaya sila ng panganay na anak o panganay na kapatid ng prodigal son. Naiinggit siya, nananaghili siya, nagsiselos siya, kinatayan ng isang pinatabanggoya, yung bunso. Sabi ng ama, isa nga lang binigay ko sa kanya Samantalang yan, iyo lahat yan. Amen. Iyo lahat yan. Ba't di ka magkatay? Iyo yan. Ikaw may-ari yan Yun ang problema ng maraming matatagal ng Kristiyano. Hindi umaasenso spirit, soul, and body sapagat hindi nila alam ang kanilang posisyon, ang kanilang standing sa harapan ng Diyos. May tao pa ba rito? Hindi nila alam ang kanilang posisyon, ang kanilang standing sa harapan ng Diyos. So dapat malaman mo ang standing mo, ang posisyon mo sa harapan ng Diyos. Na kung ano yung meron yung amang sumasa langit, iyo lahat yan. Amen? So walang dahilan para ka maghirap. Walang dahilan para hindi ka gumaling sa iyong karamdaman at walang dahilan para pumunta ka ng impyerno. Naunawaan natin? Kasi anak ka ng Panginoon Tunay kang anak. No? Lahat ng kanya, atin yan. Philippians 4:19, I will supply all your needs according to your overflowing riches and glory through Christ Jesus our Lord. Philippians 4:19. Naunawaan po ba natin? Naintindihan po ba natin? So yun po mga minamahal. So anong kasalanan ng prodigal son? No? Yun nga, siya ay humiwalay sa ama.
Nung nagbalik loob siya, hinihintay lang siya ng ama, pumasok yung biyaya. Pagpasok ng biyaya, hindi pa yung ganap. Sapagkat kapapasok pa lang niya, kababorn again pa lang niya. Kababalik loob niya pa lang niya sa Panginoon. Kare-revive pa lang niya. Oh. Naunawaan po ba natin? Ano naman ang problema ng matandang panganay? Hindi niya alam yung standing niya. Hindi niya alam na yung lahat ng pag-aari ng ama ron, kanya yun. Iredero siya. Naintindihan po ba natin? So yun ang problema ng marami. Hindi nila alam ang kanilang standing sa harapan ng Diyos. John 1:12. Pag tinanggap mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, John 1:12, ikaw ay anak ng Diyos. Galatians 3:26-29, Galatians 3:26-29. No, ano sabi sa Galatians 3:26-29? Ikaw ay anak ng Diyos, bunga ng pananampalataya kay Kristo. At dahil ikaw ay anak ng Diyos, lahat ng biyaya ni Abraham para din sa iyo. Amen? Lahat, makinig kayo maigi sa akin. Lahat ng biyaya ni Abraham para din sa iyo. Ano yung biyaya ni Abraham? Pagpapalain kita. Sino man ang magpala sa iyo, pagpapalain ko. Sino man ang sumumpa sa iyo, susumpain ko. And I will make your name great. Mapaparangalan ka, madadakila ka, magiging famous ka, sisikat ka. Amen? Amen po ba? And not only that, anong sabi ng Biblia? And you will become blessing to all the peoples of the earth. Magiging biyaya ka, hindi lang ng Kabiyaw, hindi lang ng Luzon, hindi lang ng Pilipinas, magiging biyaya ka sa buong mundo. Naintindihan mo po ba ako? And you will become blessing to all the peoples of the earth. All families on earth will be blessed through you. So pakinggan mo ako maigi. Kaya kinakailangan buksan mo ang isip mo. Lahat ng hindi Kristiyano, magbalik loob sa Diyos. At once na nagbalik loob ka sa Diyos, papasok ka agad ng buhay na walang hanggan. Papasok ka agad ng healing, miracle, prosperity, success, victory. Kahit wala ka pang ginagawa, nagbalik loob ka pa lang sa Kanya. Wala ka pang ginagawa. Hindi ka pa nagtatize, hindi ka pa nag-offering, hindi ka pa nagpe-first fruits, hindi ka pa nagla-love gift, hindi ka pa nagmi-mission, hindi ka pa nag-evangelize, hindi ka pa nag-intercede. Wala ka pang ginagawa. Kare-repent mo pa lang. May blessing na kagad. Kaya yan ang sabihin nyo sa marami. Alam mo kung bakit bagsak ang buhay mo? Repentance lang ang kailangan mo eh. And once you repent from all of your sins and return to Jesus, then blessings will come immediately, quickly, rapidly, absolutely, definitely. Pasok ka agad yan. Sa ayaw mo, sa gusto. Oh. That is the blessings of the cross of the Calvary. Naunawaan ninyo ako? Naunawaan ninyo ako? Oh. Kaya pasok ka agad. Ngayon, kung ikaw ay sumusunod sa Kanya, ay mas lalong papasok sa iyo yung maraming biyaya. Sasama sa iyo yung kapangyarihan ng Diyos. Sasama sa iyo yung good health ng Panginoon. Sasama sa iyo yung overflowing ng Panginoon. Isipin mo, kararating lang namin galing ng Japan, lilipad na naman kami papuntang Amerika. At pagkatapos ng Amerika, lilipad na naman kami papuntang Europe. Isipin mo yun. Oh. Nga ka sa akin, sasabihin mo sa akin, parang hindi naman totoo. Pero totoo. At pagkatapos ng US, ng Europe, tatakbo ng New Zealand, New Delhi, lahat ng New pupuntahan. Oh. Naunawaan natin? Akala nila nagbibiro ako at nagsisinungaling ako. Oh. May tao pa ho ba rito? Kasi pangako ng Diyos yun eh. Kaya gumising ka sa katotohanan. Na ikaw, once na ikaw ay naging Kristiyano, nagbalik loob kay Kristo, pasok ka agad ng biyaya. At pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, papasok talaga yung biyaya. At hindi lang para sa iyo yan, para yan sa pamilya mo. Sumampalataya ka, ikaw ay maliligtas.
pati ang iyong buong sambahayan. Yung pangako ng Diyos papasok sa iyo at madadamay ang pamilya mo. Yung blessing mo papasok sa pamilya mo. Kaya magbalik loob ka na sa Diyos at huwag ka nang magbabackslide. At meron akong natatanggap sa Panginoon. Noong kasi ang ginagawa ng Lord, matagal siya bago magparusa. Ang tagal ng chance niya. Ngayon, mamadaliin na ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi darating na siya eh. Baka maiwan na talaga. Kaya ang gagawin ng Diyos, bibigyan niya na kaagad ng judgment. I'm not kidding. Bibigyan niya na kaagad ng judgment yan. Para makapagsisi na kaagad ng kasalanan at makapagbalik loob na kaagad sa Panginoon. Kasi kung walang judgment, hindi magbabalik loob sa Diyos eh. Diba? Kung hindi naranasan ng prodigal son, kung hindi naranasan ng prodigal son, ang kahirapan ng buhay, na mas masarap pa ang pagkain ng baboy kaysa sa kinakain niya, kaysa samantalang iridero siya, kung hindi niya naranasan yun, hindi siya magbabalik loob sa Ama. So naranasan niya yun. Kaya yan ang nakikita ko in my spirit. Greater judgment are coming to them para mag-repent na talaga. Kasi pag hindi nakaranas ng judgment yan, magliliwaliw pa rin yan eh, na wala ang kalooban ng Diyos. Masarap magliwaliw na kasama mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Na nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos. Pero ikaw ay nagliliwaliw na wala ka sa kalooban ng Panginoon, useless, vanity, meaningless. Naunawaan po ba natin? Kaya ang pangako ng Diyos, once na tumanggap tayo sa Kanya, bilang Lord God Savior ng ating mga buhay, may buhay na wala hanggan. 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper. Mabuti pa yung tuta, umattend eh. Yung mga tao hindi uma-attend. Nagbayad ka ba? Naunawaan po ba natin? I wish above all things that thou mayest prosper, be in health as thy soul prospereth. Triple blessing yan, spirit, soul, and body. Kaya ang gagawin mo, ay hingin mo kaagad sa Panginoon, healing, di ba? Salvation, andiyan kaagad yan, once ikaw ay tumanggap kay Christ bilang Lord God Savior ng iyong buhay. Naunawaan po ba natin? Kalabitin mo katabi mo, ka matutulog. Ang haba na ng pahinga mo sa totoo lang. Pinagbigyan ka na, naka-aircon ka pa. Hanggang ngayon pa ba naman preaching, tulog ka pa rin? Nano kati mo? Aba daw, sabi nga nila sa Bisaya. Aba na nga ng oras ninyo eh, pinagbigyan na nga kayo eh. Tapos pinakain pa kayo ng masarap na hito. At masarap na gulay. Ano bang gusto mo? Tapos pagdating ng preaching, tutulugan mo pa. Ano ba naman yun? Naghihili ka na nga kanina, hindi ka nga ginising, pinabayaan ka eh. Pagdating ng preaching, tutulugan mo pa. Para sa iyo to, naintindihan po ba natin? Na para maranasan mo yung triple blessing ni God. Maranasan mo yung triple blessing ni God. Spirit, soul, and body. Sabi ng Biblia, I will bless you, and those who bless you will be blessed. I will curse those who curse you, and all peoples on earth will be blessed through you, and your name will become great. May tao pa ho ba rito? Kaya angat ka ng Panginoon. Kagaya nung Monday uli, salamat sa Panginoon. May bagong district director, ang Manila Police District. Sino ang nag-pray para sa kanya sa unang traditional flag raising ceremony niya? Ako. Ako yung pinadala ng Panginoon. Para basbasan yung unang Monday niya ng traditional flag raising ceremony. Kaya nung siya nag-i-speech na, sabi ni Brigadier General Benigno Guzman, na galing ng Krame, na napunta ng Manila Police District, nagpapasalamat siya sa akin. Thank you for your invocation, sabi niya. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya anong sabi ng Biblia? Hindi ka lang pagpapalain ng Diyos, kundi magiging pagpapala ka sa kanila. Ang magpala sa iyo, pagpapalain ng Diyos. Ang sumumpa sa iyo, susumpain ng Diyos, and your name will become great. And all peoples on earth will be blessed through you. Nung dumating ako
sabi ka agad sa akin ng isang pulis doon, i-escortan ko po kayo papunta sa harap. Sabi ko, kahit hindi na. Sanay naman na ako riyan eh. Lagi naman ako, pero hindi pa rin niya pwedeng hindi gawin. In-escortan pa rin ako. At pagdating ko sa harap, isang opisyal ang nakikipag-usap sa akin. Parang close na kami na hindi mo maintindihan. Oh. Nakikinig pa ho ba tayo? May tao pa ba rito? Nakikinig po ba kayo? So hindi lang ito para sa akin, sabihin mo sa katabi mo, para din sa'yo. Oh. Na ikaw ay i-bless ng Diyos, spirit, soul, and body, and will become blessings to many. Naunawaan po ba natin? Oh. Ganun po yun, mga minamahal. Isipin mo, pumunta ako ng Japan, wala akong pera. Wala akong pera, pumunta ako ng Japan, di mo naman ako pinadala, di mo naman ako binigyan. At kahit sunugin mo ako, hindi ako mangangamoy pera. Mangangamoy gwapo lang ako. Oo. Kahit sunugin mo ako, hindi ako mangangamoy pera kasi wala nga akong pera. Mangangamoy gwapo lang ako. Amen? May tao pa ba rito? May tao pa ba rito? Pero pagdating ko, pag uwi ko galing ng Japan, ang dami kong dala branded. Amen? Amen? Yung blessing ng Japan, inuwi ko. Amen? May tao pa ba ho ba rito? Kasi ang Japan, ang Diyos ang may-ari niyan. Amen? At ang blessing ng Japan at ang buong mundo, ibibigay pa sa atin at para sa atin yan. Amen! Eh, hindi mo naman kinakailangang magbitbit ng maraming pera, papunta mo sa ibang bansa eh. Ang kinakailangan mo lang, bitbit mo lang sa puso mo si Jesus. Amen? Tapan ka ni Jesus. Naka-highlight sa puso mo si Jesus. Amen? Follower ka ni Jesus. Amen? Vlogger ka ni Jesus. Amen? At kapag, hindi, I'm not kidding, hindi ako nagbibiro. Oh. Isipin mo, pumunta ako ron nang wala naman akong pera. Hindi ko nga alam kung paano ako nakarating doon. Wala naman akong pera eh. Eh, di ba wala naman akong trabaho? Hindi naman ako nagbibenta ng ice cream. Hindi rin naman ako engineer. Oh, wala naman akong trabaho, wala naman akong negosyo. Di ba? Oh. Pero nakarating ako roon, salamat sa Panginoon, pag-uwi ko, dala ko mga branded. Ay, grabe. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Naunawaan niyo yung punto ko? Oh. So listen very carefully. Makinig kang maigi sa akin. Ang Diyos ay isang Diyos ng tipan. Tipan, pakisabi, tipan. Tipan. Pag tinanggap mo si Christ, Luke 6:38, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig, umaapaw, walang sukat, ikalagyan. Naunawaan po ba natin? Pag tinanggap mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, meron kang reward. Amen? Kasi tumanggap ka eh. I accept you, Lord, as my God and Savior. Come into my heart, di ba? And write my name in the book of life. From this day on, I will obey you and serve you and love you till the last breath of my life. Oh. Pasok ka agad yung blessing sa'yo. Tapos ngayon, sumusunod ka, di ba? Ang daming problema, ang daming pagsubok, ang daming laban ng buhay, ang daming basher, ang daming hater, ang daming sacrifices. Di ba? Sumusunod ka pa rin sa kalooban ng Diyos. Amen? Pinapairal mo yung maturity. Kasi ang makasunod ng ganap sa kalooban ng Diyos, it takes maturity talaga eh. Kasi pag hindi ka mature, aatras ka, susuko ka, bibigay ka eh. It takes maturity. At pag ikaw ay mature, no, ginagaya mo yung pamumuhay ng Panginoong Hesukristo, tinutularan mo siya sa ayaw mo sa gusto, ang pagpapala ng Diyos, spirit, soul, and body ay hahabol sa'yo. Amen po ba? Kaya kita mo, kababalik lang namin ng Japan, palipad na naman kami, puntang Amerika. I'm not kidding. Tapos Europe, lilipad ng Europe. Oh. Eh wala naman sa amin nagpipetisyon. Wala naman kamag-anak doon na para magpetisyon. Wala naman nagtatrabaho, nagninegosyo ron. Wala namang mga migrante ron para magpetisyon. Amen? May tao pa ho ba rito? Oh. Ito bang sinasabi ko para sa akin lang ito?
Hindi para sa ating lahat ito. Kaya ano ang dinidiin ko rito? Tanggapin mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo. Manampalataya ka kay Kristo, ikaw ay maliligtas. Pati ang iyong buong sambahayan. Ang ganda ng pangako ng Diyos. Package na yan, Package na yan. Ililigtas ka ng Diyos, pati pamilya mo. Amen? At kung ikaw ay sumusunod sa Kanya, pagpapalain ka ng Diyos, pati pamilya mo. Amen? Samantalang kung ikaw ay lumalabag sa Kanyang kalooban, susumpain ka ng Diyos, pati pamilya mo. Ay ngayon, alam mo ngayong itong mga panahong ito, lalo na kung meron kang pera, may pang-airplane ka, may sarili kang sasakyan, pwede ka namang magpunta kung saan-saan Tama ba? May tama ba rito? Kung may pera ka, may pang-eroplano ka, may sarili ka pang eroplano at helicopter, may pamasahe ka, may sarili kang sasakyan, pwede kang pumunta kung saan-saan. Amen? Pero wala ka sa kalooban ng Diyos. Judgment lang ang mararanasan mo. You are out of the will of God. Pero mas pinili mo rito. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mas pinili mo rito. Alam na this. Alam mo na kung ano ang mangyayari at magaganap sa'yo. Amen! Nakikita ko na sobrang bukas ng ang langit. I'm not kidding. Ako yung taong nakakakita in the Spirit. Oo. Ako yung taong nakakakita in the Spirit. At nakikita kong sobrang bukas ng langit. At nakikita ko in my spirit, galak na galak ang Diyos na ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Isuporta ang lahat ng mga kahilingan mo. Tugunin ang lahat ng kahilingan mo. Amen! Alam mo kung bakit? Kasi sumusunod ka sa Kanya. May tama ba rito? Ang teacher mo, ang sarap-sarap magbigay ng mataas na grade para sa'yo. Kasi alam niyang nag-aaral ka ng gusto. Ang magulang mo, tuwang-tuwang ibigay ang baon mo at ang pang-tuition fee mo dahil alam niyang nag-aaral ka ng gusto. Amen? How much more ang Diyos na hindi niya buksan ang durungawan ng langit para ibuhos ang masaganang pagpapala sa ating lahat. Naunawa po ba ninyo ako? So, mag-expect ka na. At kumanta ka na. Something good is going to happen. Something good is in store. It's for me, not for you, but it's for me. O, di ba? Suwail ka Nagliliwaliw ka Oh. Ako, damdamin may nasasaktan. Hindi pa rin ito makahadlang sa pagsunod ko kay Jesus ng lubusan. O, di ba? May tama ba rito? May tama ba rito? Masarap bang sumunod sa Diyos? Hindi. Maraming problema, maraming pagsubok, maraming laban ng buhay. Amen? Masarap lang dahil alam mong kasama mo yung presensya ng Diyos, pinupuspos ka niya ng kagalakan niya at meron kang reward. Pero aminin natin, puno ito ng sacrifices. Mag-aayuno ka, mananalangin ka, mag-overnight ka, magdo-downwards ka, magkakaloob ka, maglilikom ka, dadalo ka, magluluto ka. Mag-aalis ka ng hasang ng hito. May hasang ba yun? May inaalis mga hasang doon? Gagawa ka ng kawayan na pang-ihaw. Everything may sacrifices. Pero alam mo bang lahat ng sacrifices natin, hindi nililimot ng Panginoon yan? Kaya alam nyo, marami naglilingkod sa Diyos, pero hindi sila naniniwala na merong reward ng Lord. At ngayon, magiging mabilis ang pagre-reward ng ating Panginoon. May tao pa ho ba rito? Kaya maniwala tayo na laging bukas ang langit ng Diyos para sa ating lahat. Amen? Palakpakan natin si Lord, malakas na malakas. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano ang sikreto? Ano lang ang requirement? Ano ang kailangan? Ano ang process? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas, pati ang iyong buong sambahayan.
Alam mo kung bakit nakakatayo pa ang pamilya mo ngayon? Kasi nakatayo ka eh. Pero sa sandaling bumagsak ka, babagsak yan. Amen? Ikaw ang umaalalay sa kanila eh. Yes. Alam mo kung bakit pinapagpala ng Diyos yung pamilya mo? Dahil sa'yo. Dahil sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Kahit hindi sumusunod yung pamilya mo sa kalooban ng Diyos, pinapagpala pa rin dahil sa'yo. Amen? Nakatayo pa rin sila dahil sa'yo. Amen? Kaya wag kang manghihina, wag kang manglalamig. Dahil wala nang aalalay sa kanila. Amen! Wala na. Matagal nang winasak ng Diyos ang Pilipinas sana eh. Pero nandito tayong nagmamahal sa Pilipinas. Amen. At naniniwalang ang Philippines has a destiny in Jesus Christ, and the Philippines is a kingdom of Jesus. Kaya anong sabi ng Marcoleta? Anong sabi ng Marcoleta? Yung West Philippines raw, wala daw sa mapa yun. Ano ba namang klase itong tumatakbong pagkasenador na to? Maka-China. Iglesia ni Cristo yun eh. Oh. Marcoleta. O ngayon, lumabas na sa Google, West Philippines eh. Paano na siya? At anong sabi ng Google? Matagal nang meron yan. Maliit lang, hindi lakihan na namin. Hallelujah! Oh, tinan ninyo. Kaya agaw ng agaw yung China. Isang araw, pag magalit ang Diyos, hindi lang sila palalayasin sa Spratly Island eh. Pati sa bansa nila, palalayasin sila ng Diyos eh. Maniwala ka sa akin. Huwag nilang hintayin na baka sa sarili nilang bansa, palayasin sila niyan ng Diyos at inaagaw nila yung ating mga pag-aari. Alam ninyo, hindi nangaagaw ng lupain ng Israel. Kanila talaga yun. Pansamantala sa kanilang pagsuway, nalayo sila sa Israel, pero nagbalik sila. At kanila talaga yun. Amen? May tao pa ho ba rito? Naintindihan po ba natin? Para maunawaan natin. Sabihin mo sa katabi mo, wala kang sakit. Si Satan lang. Hindi ka mahirap. Si Satan lang. Oh. Ano pa? Oh. Matagumpay ka, sabihin mo. Ang talunan, si Satan lang. Oh. Dapat maintindihan mo yan. Kung sino ka sa paningin sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Oh. Tingnan mo si Abraham, nagkasala si Abraham, di ba? Sinabi niya yung asawa niyang si Sarah, kapatid niya lang. Half-sister niya, pero asawa niya yun, di ba? Pero sino ang pinarusahan ng Diyos? Siya ba? Hindi. Yung kumukuha sa asawa niya. Deuteronomy 7:9. Know therefore that the Lord your God is God. He is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations. So pakinggan yung maigi ito. Kasi hindi lang ito hermeneutically correct, hindi lang ito homiletically correct, ay ito talaga ay prophetically correct. Naunawaan po ba natin? So ano ang hinihingi lang ng Diyos? Manampalataya ka sa Kanya. So sa lahat ng mga may relihiyon, sa lahat ng may sekta, ng may denominasyon, sa lahat ng bininyagan, kinumpilan, binautismuhan, sa lahat ng dinoktrinahan, kinatisismuhan, pero hindi pa si Christ ang Lord God Savior ng buhay mo, magbalik loob ka sa Kanya. Buhay na wala hanggan ay darating sa iyo at ang lahat ng benepisyo ng krus ng Calvary ay darating sa iyo. At lalo na kung ikaw ay susunod sa Kanya. Amen? Deuteronomy 28 verse 1. Hindi lang ahabol ang blessing sa iyo, tatabunan ka ng pagpapala. Amen po ba? Pakisabi, tatabunan ng pagpapala. Oh. May tao pa ho ba rito? So purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Kaya ano ang kinakailangan ng Pilipinas ng buong mundo? Magbalik loob kay Kristo. Kaya ang tanong ng Philippian jailer, anong tanong ng Philippian jailer? What must I do to be saved? Ano ang dapat kong gawin para maligtas? No? Ang sabi ni Paul, no? Accept that, believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your household. May tao pa ho ba rito? Ako'y pinagmamalaki ko ito.
Alam mo bang sa Carillo clan, ako ang unang na-born again? At ako ang naghatid ng kaligtasan sa kanila? Ako ang spiritual father nila? Ako yung tatay nila, bagamat hindi ako nagpapatawag ng tatay. Iye lang pwede. Ako ang tatay nila. Kasi sinirang ko sila eh. Ako ang naghatid ng mabuting balita ng kaligtasan sa kanila. Sa Diaz Baconawa clan, hindi ako ron. Yung mga pinsang ko ron. Pero pagdating sa Carillo clan, Lusabia clan, ako yan. Ibinahagi ko ang pag-ibig ni Kristo sa kanila. Amen? May tao pa ho ba rito? Ano ang ginawa ng Philippians jailer? Acts 16:31. Yung mga sumunod ng mga talata. Anong sabi roon sa Acts 16:31? 32 pababa. Makinig maigi sa akin. Anong ginawa ni Pablo? Listen very carefully. I mean ng Philippian jailer, makinig ka sa akin. Ito ang dapat na ginagawa mo matapos kang ma-born again. Matapos kang dapat na ma-born again, ang next na dapat mong gawin, ang ginawa, makinig ka maigi sa akin, ang ginawa ng Philippian jailer, dinala niya yung totoong preacher si Pablo sa bahay nila. Dinala niya. Binuksan niya yung pintuan ng bahay nila para kay Paul na totoong Apostle of God. Ganyan ka dapat pag na-born again ka. Buksan mo yung tahanan mo para kay Kristo. Papasukin mo ang mga totoong lingkod ng Diyos. Papasukin mo ang totoong mga mangangaral. Amen! Para maligtas ang iyong buong sambahayan. Basahin mo ang Gawa 16. Kaya pag ikaw ay iniimbitahan, halika pumunta ka sa amin. Andito yung makakamag-anak ko, sharean mo. Libre ka pa sa pagkain, may uwi ka pa, may take out ka pa. Huwag mong pigilan yan. Kasi napakaganda ng mga puso ng mga taong yan na binubuksan ng kanilang tahanan para sa kaligtasan. At ikaw ang napili nila, may tiwala sila sa iyo, pinapapasok ka sa bahay nila, huwag mong tanggihan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong tanggihan. Huwag ka nang marami excuse and alibis and reasonings. Kasi may binabantayan kasi ako, ang dami ko kasing ginagawa eh. May inaalagaan kasi ako eh. Alam niyo naman, Hindi ganun. Hindi ka ba natutuwa na napili ka? Na sa dami ng tao sa mundong ibabaw na ito, ikaw yung pinapapunta sa kanilang tahanan, sa kanilang opisina, sa kanilang negosyo, sa kanilang eskwelahan para maghatid ng salita ng Diyos. At hindi ka ba natutuwa may mga taong ganyan na hindi lang nila gustong maligtas, pati ang kanilang buong sambahayan o yung nasasakupan nila, yung kinalalagyan nila, gusto rin nilang makarinig ng totoong salita ng Diyos, gusto rin nilang ma-meet ang totoong mga lingkod ng Diyos at mga ligtas. Nagikinig pa ba kayo sa akin? Pinapasok niya si Pablo. Dinala niya sa bahay nila. Yan ang dapat mong gawin pag na-born again ka. Buksan mo yung tahanan mo. Imbitahan mo yung mga totoong lingkod ng Diyos. Papasukin mo ang programang ito ang sabi ng Panginoon sa bahay ninyo. Papasukin mo ang KOJF Church, YouTube, Facebook, TikTok sa loob ng tahanan ninyo. Mag-live streaming kayo. Hindi puro ka TikTok, puro ka vlog, puro ka highlight, puro ka follower. Tapos wala ka namang pambayad ng camp. Puro ka pa rin utang na hindi nagbabayad. Hindi ko sinabing huwag kang mag-vlog ka, mag-highlight ka, mag-follower ka, magtapan ka. Pero ang mas gusto ko sabihin sa iyo, i-highlight mo sa puso mo si Jesus. Maging tapan ka ni Jesus. Maging follower ka ni Jesus. Amen! Ang higit na i-vlog mo si Jesus. Buksan mo ang puso mo kay Jesus. Naunawaan po ba natin ito? Anong ginawa ng Philippian jailer? Binuksan niya yung bahay niya. Dindala niya si Pablo. Yan ang dapat mong next pag na-born again ka. Imbitahan mo sila. Yan ang ginawa ng babaeng Samaritana. Sa John chapter 4, ang babaeng Samaritana, tumakbo siya. Anong sabi niya sa mga taga-Samaritana? Namit ko ang Kristo. Namit ko ang Misayas. Namit ko ang tagapagligtas. Pinapasok niya si Kristo sa buong Samaria. At ang buong Samaria ay naligtas.
At alam mo ba kung sino ang ginamit ng Diyos para maligtas ang Samaria? Ang isang babaeng ang daming boyfriend papalit-palit. Walang satisfaction, palit-palit ng boyfriend. Pero nung siya nagsisi ng kasalanan, nagbalik loob sa Diyos, may tapa ba rito? Siya ang ginamit ng Diyos para maligtas ang buong Samaria. Amen? Naunawaan ba natin ito? Sinong nakakaunawa, taas ang kamay? Joke, naunawaan mo ba ako? JM, naunawaan niyo ba ako? Lance, naunawaan mo ba ako? Kasi marami kasing umaawit, tumutugtog, sumasayaw, hindi naman ako naintindihan, hindi naman ako naunawaan eh. Kaya matapos tumugtog, sumayaw at umawit, nandun daw sila sa ano, sa la. Naunawaan po ba natin? Natututo ba kayo? Ito bang tinuturo ko ngayon, narinig mo na ito nung nakaraan? O ngayon lang? Press revelation ito. Sino nagsabing press ito? Taas ang kamay, press revelation. Ibig sabihin, tinuturo ko ngayon bilasa? Hindi po. Press ito. The love of God is new every morning. At bago ko ito pinangaral sa inyo, iniyak ko ito, niluhod ko ito. Naghumagulgul ako, rababaka, ribibiyanda, rababakuro, bubushika, rababahanda. Oh. May tao pa ba rito? Kaya ang ganda, di ba? Nung narinig ng, kita mo ha, nakikinig kasi sa preaching yung Philippian jailer eh. At nagtatanong siya, anong gagawin po namin para kami maligtas? Magtanong ka. Oh, hindi yung sugod ka ng sugod, bara-bara ka. Magtanong ka. Ano pong dapat namin gawin para kami maligtas? Sumagot si Pablo, manampalataya ka at maliligtas ka at ikaw at ang iyong buong sambahayan. Nung narinig ng Philippian jailer yun, tuwan-tuwa siya. May salvation ako, may salvation ng pamilya ko. Tara po, lingkod ng Diyos. Tara po, man of God. Puntahan po natin ang pamilya ko. At ang ginawa ni Pablo, hindi lang in-evangelize ang pamilya ng Philippian jailer. Ang lahat ng pamilya ng Philippian jailer, binautismuhan niya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen! Kalabitin mo, katabi mo, kumusta ang pamilya mo? Naunawaan ba ninyo ako? Biblical na biblical yan. Hindi ko ginawang kwento yan. Binasa ko at tinuro ko sa inyo. Binuksan niya yung pintuan ng bahay niya. Binitbit niya ang man of God. Totoong man of God ang dinala niya. Totoong ito ang sabi ng Panginoon. Totoong KOJF Church. Binuksan niya ang tahanan niya. Naligtas ang tahanan niya. At binautismuhan yung tahanan niya. Kaya wag kang papayag na ang gawain natin sa tandok ay nai-stop. Pinapanalangin ko kayo, ibalik nyo yan. Kayo ang magturo. Huwag niyong papasukin yung mga kultur yan. Sipahin niyo palabas! May tao pa ho ba rito? Oh. Yung alam mong tayo ang tinayo ng Diyos dyan, huwag kang papayag. Alam mong tayo yan eh. Palayasin mo sila, sipain mo palabas. Amin ang West Philippine Sea, sipain mo. Kaya pinrapisay ko, lalabas ka rito na may matinding pagbabago. Sapagat ang maririnig mo, totoong aral. Totoong puno ng kapangyarihan, iniluhod, iniyak, hinagulgol, sumigaw bago mo marinig ang pangangaral. Gusto ko magpahinga, hindi makapagpahinga. Gusto ko matulog, hindi makatulog. Dahil naghahanda para ibigay ang mensahe sa inyo. Para maligtas ka pati ang buong mong sambahayan. Gawa 16:30.
Ano ang gagawin namin para maligtas? Sumagot si Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Jesus, hindi ka lang maliligtas, pati pamilya mo. Package yan eh. Kaya ang ginawa ng Philippine Jailer, binuksan niya yung tahanan niya. Pinapasok niya, ito ang sabi ng Panginoon. Pinapasok niya ang KOJF Church, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Pinapasok niya! Hindi niya yung pinapasok niya yung... Ang pinapasok niya, salita ng Diyos. Ang pinapasok niya si Jesus. Imbitahan mo si Jesus, imbitahan mo salita ng Diyos, imbitahan mo ang mga totoong lingkod ng Diyos. Sa tahanan mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo, sa saan mang lugar, imbitahan mo. May tao pa ho ba rito? At kung ikaw ay totoong lingkod ng Diyos, humayo ka. Humayo ka. Hindi ko sinabing huwag kang mag-alaga ng bata, pero hindi naman pinapaalagaan yung bata, gusto mo lang mag-alaga ng bata, humayo ka! Huwag mong pabayaan ang tawag mo. Yan ang higit sa lahat na priority mo. Yung tawag mo. Magpasalamat ka nga sa akin eh. May nagmamahal sa tawag eh. Oh. Eh kung hindi nagmamahal sa tawag, sige lang. Mga wala kayo, mga matay kayo, bahala kayo sa buhay ninyo. Magpasalamat ka nga, may nagpapaalala sa iyo eh. Kung alam mong totoo kang lingkod ng Diyos, totoong tinawag, pinili ka, you are chosen of God. Go! Preach the gospel, prophesy, teach. Use your life, use your money, use your everything. Mayo ka. Kung hindi ka na pinapag-aaral ng Diyos, mag-full time ka. Kahit ayaw pa ng nanay mo at ayaw pa ng tatay mo, hindi naman ninyo ako kayang pag-aralin eh. Ibigay nyo na ako sa Diyos. Anak, baka magutom ka. Magutom? Hindi mo nakita yung lingkod ng Diyos. Wala naman pera yan. Hindi naman nagutom. At hindi mo ba alam yung lingkod ng Diyos? Araw-araw nag-exercise siya. Kanina nga lang nag-exercise yan eh. Eh pagkatapos siya mag-exercise, si Pastora Chris at si Pastora Chiki pinakain ng masarap. Nabaliwala tuloy yung exercise. Itaw pa ho ba rito? Amen! Amen! Kaya ito nanalangin ako. Panginoon, lahat po ng darating ng camp, mababago. Huwag kang magpapadala sa camp na hindi mababago, sisipain ko yung palabas. Hindi ako nagbibiro. Aanin ko yung atin ng camp, hindi naman magbabago. Mag-aaksaya ako rito ng laway ko, hindi ka naman magbabago. Pauli! Sabihin mo sa katabi mo, magbabago na po. Totoo yun, nanalangin ako sa Panginoon. Hindi ko sinabi, Panginoon, paratingin mo po ang mga milyong-milyon na dadalo ng camp. Ang sabi ko, Panginoon, padaluhin mo po yung mga maalam mong magbabago. Yung dadalo sila, pero paglabas nila, bago na silang nilalang, bago na silang pagkatao. Dahil kung sila dadalo lang at wala namang pagbabago, isa lang sasabihin ko, pauli! Sayang lang ang mga pagpapagal ko. May tao pa ho ba rito? Pero answered prayer ako. Sabi mo sa katabi mo, answered prayer ng man of God. Magbabago tayo. Amen! Sabi mo sa katabi mo, isa sa kabuhay ko ito. Amen! Palakpakan natin si Lord. Woo! Woo! Ang sabi ko, woo! Dito! Woo! Dito sa kanan, woo! Tayong lahat, woo! Ha ha ha! Diba? Yun ang tamang prayer. Diba? Yun ang mananalangin ka.
Panginoon, pag ito'y sinarang ko ng salita mo, magbago ito, magbalik loob ito sa iyo. Pag ako'y nangaral, magbalik loob ito sa iyo. Pag hayo ko, magbalik loob ito sa iyo. Ang sarap nun, di ba? Na nakikita mo yung changes nila kahit na pagod ka, hirap ka, pagal na pagal ka, nagpupuyat ka, okay lang. Kasi alam mong hindi nasasayang, hindi nawawala ng kabuluhan ang iyong ginagawa. Amen? Kaya ano ang lesson? Number 1, sa pagsampalataya mo kay Jesus, maliligtas ka pati ang iyong buong sambahayan. At ang lahat ng benepisyo ng cross ng Calvary, Genesis 12:1-3, 3 John 2, spirit, soul, and body ay mapapasa iyo. You will be blessed by God and you will become blessings to all the peoples of the earth. Those who bless you will be blessed and those who curse you will be cursed. And your name will become great. Isipin mo yun. Nakakatuwa ang Panginoon. Naunawaan po ba natin? Kaya pag may mga ganitong gawain, wag kang hindi pupunta. Kahit na may sarili kang eroplano jet at pupunta ka sa ibang lugar, kayang-kaya mo, marami kang pera pang upa sa eroplano, may sarili kang sasakyan, marami kang pera kung saan pumunta. Dito ka pumunta, amen? May tao pa ho ba rito? At hindi ka na nagpapatumpik-tumpik pa. At pagdating mo rito, sa kabuhay mo kaagad. Kaya ayun. Anong ginawa ng Philippine jailer? Dinala niya si Pablo. Di ba? Dinala niya. May tao pa ba rito? Dinala niya si Pablo sa kanyang tahanan, yung totoong lingkod ng Diyos. Oh. At ang ginawa ni Pablo, hindi lamang na born again. Ang pamilya ng Philippine jailer, di ba? Nabautismuhan pa sa water. Amen? At kung ikaw ay totoong lingkod ng Diyos, taga kayo o JF tayo, alam mong totoong lingkod ka ng Diyos, at ikaw ang dapat tumugtog, umawit, sumayaw sa kanila, humayo sa kanila, gawin mo. At magpasalamat ka. Dahil ikaw ang sinusugo ng Diyos sa kanila. Ikaw ang sinusugo ng Diyos sa kanila, magpasalamat ka. Ay sa dami ng tao sa buong mundo, John 15:16, ikaw yung napili niya para umawit, tumugtog, sumayaw at maglingkod sa Panginoon. Gawin kang supporter, gawin kang financer, gawin kang pahayuin ka ng Panginoon. It's a blessing from God. Sa dami ng tao sa mundong ibabaw na ito, ang dami-daming pwedeng tumugtog, umawit, sumayaw, ang dami-daming pwedeng humayo, ang dami-daming dapat na maging coordinator o mag-asikaso ng camp, etc., mag-drive, mag-imbita, humayo, o ano man ang dapat natin gawin. Ikaw yung napili ng Panginoon. Magpasalamat ka, Lord, ako po ba talaga? Yes, ikaw na nga po. Ikaw na nga. Hindi po kayo mabibigo, Panginoon. Kaya papahalagahan mo. Papahalagahan mo yung mga practice, papahalagahan mo yung mga pagdalo, papahalagahan mo ang ministeryong pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Pahalagahan mo. Magliligtas ka ng kaluluwa, magpa-follow up ka, mag-i-evangelize ka, magkakaloob ka, kung ano man yung nakaatang sa balikat mo, buong katungkulang gagampanan mo yan. Kasi alam mong bigay ng Diyos yan eh. Amen? Papahalagahan mo kasi bigay ng Diyos. Ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang pumili sa'yo. Yan si Pablo. Kaya anong sabi ni Pablo? I work harder than them. Higit ako nagpagal kaysa sa kanila. Gawa 20:24. Gawa 20:24. Nibuhay ko na nga eh. Hindi ko na mahal ito. Hindi na ito mahalaga para sa akin. Ang mahalaga sa akin ay magawa at matapos ko ang kalooban ng Diyos. Ang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo sa buong mundo. Amen? Gusto mong palakpakan si Lord? Kaya pag ikaw tinawag para mag-open in prayer, kang hihiya-hiya, mag-open in prayer ka. Closing prayer ka, kang hihiya-hiya, mag-closing prayer ka. Pag sinabing sino magpapatotoo, tayo ka kaagad, magpatotoo ka. Pag sinabing mag-exhort ka ng offering, mag-exhort ka. Pag ikaw ay pinapaawit, pinapatugtog, huwag sabing, hindi ako nakahanda, hindi ako nakahanda. Handa ka! Hindi ka ilalagay ng Panginoon na hindi ka handa. At anong sabi ng banal na kasulatan?
Sa araw na ikaw ay tumayo, tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Ang hindi mo kayang sabihin, hindi mo kayang gawin, magagawa mo dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Philippians 4:13. Philippians 4:13. I can do all. Hindi sana all. I can do all things who are helping me, who gives me strength. Kaya huwag mo sabihin, hindi ako handa eh. Hindi ako handa para umawit, tumugtong, magpatotoo, mag-exhort ng offering. Hindi ako handa eh. Handa ka. Dahil ang Diyos ang mismong tutulong sa'yo. Magugulat ka na lang, ang galing mo ng umawit, ang galing mo ng tumugtog, ang galing mo ng sumayaw, ang galing mo ng manalangin, ang galing mo ng umawit, ang galing mo na. Magugulat ka. At pag nalamang mong magaling ka na sa tulong ng Diyos, huwag kang magmamalaki, huwag lalaki ang ulo mo. Amen? At pag nakita ng marami na magaling ka na, naku, maraming mga bubuyog lalapit sa'yo. Ay, ang galing mo na. Pwede ba tayo na? Nga ganun. Sipahin mo palayo yan. Sabihin mo, iwas dida. May tao pa ho ba rito? Natututo po ba tayo? Oh. Sa gawa, Jis. Alam mo, nakita ng Panginoon si Cornelio, hindi born again, pero gustong sumunod sa Diyos, gawa, Jis. Si Cornelio hindi born again, gusto niyang makasunod sa Diyos. At nakita ng Diyos yun. At hindi papayag ang Panginoon na gusto mo makasunod sa Kanya, na hindi Kanya ililigtas. Kaya anong sabi niya, anong sabi ng Diyos sa Kanya? Ipasundo mo si Pedro. Si Pedro ang susunduin mo, totoong lingkod siya ng Diyos. Kasabihin sa iyo ng Panginoon kung sinong ipapasundo mo, kung anong programa ka dadalo, kung kanino ka sasama. Kasabihin sa iyo ng Diyos yan. Diyan kita babaguhin. Aalisin ko yung pag-iinom ng alak mo riyan. Puntahan mo yan, daluhan mo yan, samahan mo yan. Kasi pinasundo niya si Pedro. At si Pedro nung una ayaw pa. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag mong tanggihan. Sumama ka. So sumama si Pedro. At habang si Pedro rin nangangaral kay Cornelio at sa mga kasama ni Cornelio sa kanyang bahay, hindi lang sila na born again. Yung mga attendee ni Pedro sa bahay ni Cornelio, na-baptize ng Holy Spirit. Nagsalita ng ibang wika, tiyadala ilala ulala ayat ay dayday siya. Isipin mo yun, hindi lang na born again, na-baptize pa ng Holy Spirit. Manghang-manga si Pedro. Grabe. Nung una, ayaw pa si Pedro. Tinatanggihan niya. Pero nagulat siya. Nung siya'y tumugon, bumuhos ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi pa siya tapos mangaral. Wala pang conclusion, ha? Wala pang ang pastoral prayer, eh. Bumuhos ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Na-baptize ng Holy Spirit yung mga nasa bahay ni Cornelio. Ura lalaila, ura bakyanda, labashira, bayanda, rahandi, reyando. At anong sabi ni Pedro? Grabe ito, ha? Hindi pa ako tapos mangaral. Wala pang pastoral prayer. Nabaptize na ng Holy Spirit. Hindi dahil sa magaling ako mangaral. Dahil sumunod ako sa kalooban ng Diyos. Gusto mong palakpakan si Lord? Pag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, sasama sa iyo power ni Lord. Kaya anong ginawa ni Pedro? Walang dahilan para ito i-baptize ng water na. So binaptize na niya ng water. May tao pa ba rito? Huwag mong tanggihan ng panawagan ng Diyos. Lalo na kung hinahanap ka ng mga tao. Ang dami nagtatanong sa akin, nasan po si ganito, nasan po si ganyan. Maayos po yun, magaling po mangaral yun ah. Kahit hindi po bigyan ng asawa yun, nagbebenta po ng kung ano-ano yun para lang makahayo at makapagbigay. Hinahanap ka. Tapos sinasayang mo yung mga hanap nila. Pinapairal mo yung tampokekok mo. Hindi mo pakinggan yung panawagan nila. Magaling umahawit yun, magaling tumugtog yun ah. Magaling humayo yun, magaling magpalap, magaling mag-share yun ah. Magaling mangaral yun ah. Nakita namin yung mga sacrifices nun ah. Nasaan na siya? Huwag mong tanggihan, balikan mo. Sabi mo sa katabi mo, balikan mo. Dami nagtatanong sa akin. Nasaan na si ganito, nasaan na si ganyan?
Maayos po yun. Magaling po umawit yun. Magaling po magpagtumugtog, sumayaw. Di ba po? Di po ba full-time yun? Nasaan na po ba? Oh. Amen po ba? Hindi ka ba natutuwa? Hinahanap ka nila? Kahit ganyan ang ilong mo, naalala ka nila? Sinasayang mo pa? Huwag mo sayangin. Ang dami naghahanap sa'yo. Nare-recognize nila ang mga sacrifices mo, mga paghihirap mo. Nagturo ako sa mga pulis. Si Pastor Elma yata yung kasama ko noon. Sabi ko sa kanila, April 9, araw ng kagitingan, araw ng mga bayani. Paano natin masasabi na ang mga tao ay bayani? Sabi ni Pastor Elma, yung mga teacher na iniwanan ng pamilya at nagpunta sa mga bulubundukin, pumunta sa mga liblib na lugar, tumawid ng mga ilog, ng mga bundok, nag-sacrifice, bayani, sabi ni Pastor Elma. At nagpaliwanag pa yung iba't ibang pulis patungkol sa bayani, sa mga magigiting, sabay sabi ng mga ilang pulis doon, kayo po bayani rin. Kayo po magiting. Kasi wala naman po kayong bayad eh. Wala naman po kayong sahod. Pero nagtitiis kayo sa amin. Nagpapatuloy kayo, bayani kayo. Totoo po yun. Nag-full time po kami, naglingkod kami ng walang sahod. Sarili naming bulsa. Oh. Ang sarap mapakinggan ng mga ganon. Amen? Sabihin mo sa katami mo, bayani ka. Sabihin mo, bayani ka. Oh. Magiting ka. Minsan niloloko ka lang ng dyablo eh. Kasi alam po ninyo, pag ako nangangaral, may nagagalit eh. Galit lang pala eh, hindi ka pa pinako sa krus eh, umaatras ka na. Eh si Kristo pinako sa krus, hindi naman umatras eh. Tao pa ho ba rito? Oh. Wag mong bitawan yung ministry mo. Wag mong talikuran, wag mong atrasan. Wag mong sukuan. Balikan mo. Hinahanap ka nila. Wag mong pinapairin yung mga nerbyosong maramdamin mo, mga tampukikok. Wag kang nagliliwaliw. Lagyan mo yung tawag mo, lagyan mo yung calling mo. Masaya. Papadala ka ng Diyos sa maraming lugar. Isipin mo, pagkagaling ng Japan, takbo ko ng Bustos, Bulacan. At pagkatapos, takbo ng MPD. Ano sabi ko sa Panginoon, Lord, nakakapagod ang buhay. Pero salamat po, napakasaya. Kasi nagiging pagpapala sa marami. Amen? Oh. Purihin ang pangalan ng Panginoon. May tao pa ho ba rito? Gusto niyong palakpakan si Lord? Amen. So makikita natin mga minamahal na sa pagsampalataya mo sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas, pati ang pamilya mo. May tao pa ho ba rito? Mga mahal mo sa buhay. Kaya anong gagawin mo? Dalin mo ang totoong lingkod ng Diyos sa pamilya mo. Dalin mo ang totoong programa. Dalin mo ang totoong KOJF Church. Dalin mo. Sa mga kaibigan mo, sa mga classmate mo, sa mga batchmates mo, dalin mo. Oh. At kung ikaw ay sinusugo ng Diyos sa kanila, punta ka. Hayo ka. Oh. Huwag kang matakot, huwag kang kabahan. Oh. Maglingkod ka, mag-full time ka. Ako nga, nag-full time eh. Saan ako natutulog noon? Sa 279 15th Avenue? Alam mo bang ginagawa ang church? Tolda? Pag mainit ang panahon, mainit. Pag malamig, malamig. Walang dingding, tolda lang yun. Tapos yung tinutulugan ko, yung mga ganyang monoblocks, ang ginagawa ko para wag ako malaglag, baliktaran. Baliktaran. Ganito, oh. Yeah, saglit. Para wag malaglag, oh. Ganyan yan, oh. Oh. Oh, baliktaran. Ngayon nahiga ko. Kasi pag ganyan,
Madali kang ba malalaglag eh. Pag ganito mo, laglag ka. Eh samantalang kung ganyan, baligtaran, di ka malalaglag, di ba? May tao pa ba? Ganyan. Oh. Oh. Di ba? Oh. Tapos habang natutulog ako sa ganyan, kinakalabit ako ni Satanas. Totoo yun. Tibay mo ah. Hindi ka pa ba susuko? Hindi ka pa ba aatras? Oh. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, maraming dahilan para umatras sumuko kayo. Pero walang dahilan para umatras sumuko kayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, maraming dahilan para umatras, sumuko ka, bumigay ka. Pero wag mong gagawin yon. Wag mong gagawin yon. Inasa likod mo, sabihan mo. Inasa likod mo. Oh. Totoo. Ito true story ito. Balutan ako ng dugo ng Panginoon, pati pamilya ko, pati tayo. At lahat ng nasa atin. Kitang-kita ko talaga siya habang nakahiga ako. Nag-anyo siyang parang kengkoy. Kita ko siya. Parang kengkoy siya, tapos wala siyang paa. Ganon. Nasa harapan ko talaga. Kitang-kita ko. At ang sabi niya sa akin, lakas ng power mo ah. Oh. Kasi nakita niya eh. Hinihipan ko yung mikropono, tumatalsik yung mga tao eh. Hindi pa ako naglilihan, sumatalsik yung mga tao eh. Kinulam, pinagpray ko, gumaling eh. Kitang ko talaga siya. Iba't ibang anyo ni Satanas. Oh. Kaya alam kong maraming dahilan para sumuko o matras kayo. Minsan hindi pa kayo maintindihan ng mga kasama ninyo. Nagkikiskisan pa kayo. Nag-aaway pa kayo. Napapagalitan pa kayo. Oh. Nagkakatampuhan pa kayo. Tapos minsan inaasahan mo hindi darating yun. Nangako naman maglilipas sa GC. Maraming dahilan. Para umatras ka, sumuko ka, ibabla ka pa. Kasi kalabitin mo katabi mo, wag kang bibigay. Hindi kalabitin mo. Kasama sa preaching yan. Amen? Natututo ba kayo? Palakpakan natin si Lord. Kaya, ito alam niyo ito, memory verse niyo ito. Kinakanta pa nga natin ito eh. Kaya anong sabi ni Joshua, di ba? Joshua 24:15. Joshua 24:15. Ako at ang pamilya ko, hindi lang maboborn again. Ako at ang pamilya ko, hindi lang born again. Ako at ang pamilya ko ay hindi lang tatanggap ng lahat ng benepisyo ng krus ng Calvary. Spirit, soul, and body. 3 John 2. Genesis 12:1-3. Those who curse us will be cursed, and those who bless us will be blessed. Our name will become great. All peoples on earth will be blessed through us. Hindi lang kami born again. Hindi lang kami tatanggap ng lahat ng benepisyo ng krus ng Calvary. Ako at ang pamilya ko ay maglilingkod sa Diyos. Iyan ang pakanasain mo, na ang pamilya mo ay maglingkod sa Diyos. Ako at ang pamilya ko ay maglilingkod sa Diyos. As for me and my house, we will serve the Lord. Kaya mong pamilya mo maglingkod sa Diyos. Tara, attend tayo. Ayaw nila, tara, attend tayo. Ayaw nila, tara, attend tayo. Dalo tayo ng camp. Ayaw nila, dalo tayo ng camp. Magkaloob tayo. Ayaw nila, magkaloob tayo. Huwag kang tumigil. Dali mo sila sa paglilingkod sa Diyos. Ako at ang aking sambahayan, ang aking pamilya ay maglilingkod sa Diyos. As for me and my house, we will serve the Lord. Di ba ang ganda? Natututo ba kayo?
Nasayang ba ang pagpunta nyo rito? Hindi. As for me and my house, I will serve the Lord. Oh. Papasok kami ng langit. Lahat ng benepisyo ng krus ng Calvary sa amin. But this is not enough. This is not sufficient. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord even when trials comes. Ano yan? Can separate us from the love of God. Kahit minsan ang pamilya mo ang persecutor mo, nangiinis, nangaaway sa'yo kung ano-ano pinagagawa sa'yo. Hindi ka maintindi kasi sinusuportahan. Pero isa pa rin ang deklarasyon mo. As for me and my house, I will serve the Lord. Kaya marami tayong trabaho. Ang magligtas, ang magpala sa kanila, ang magpagaling sa kanila, ang mag-bless sa kanila. At sila'y tawagin para maglingkod sa Diyos. Kaya maging masaya ka kung naglilingkod ka sa Diyos. Wag mo sabihin pinipersa ka, pinipilit ka. Magpasalamat ka. May nagtitext, may tumatawag sa iyo, may nagpo-post sa GC. Nasaan na kayo? Magpasalamat ka. May nagpapaalala, amen? Wag mo i-block. Wag kang mag-left ng GC. Oh. Magpasalamat ka nga eh. May nagtsatsaga, may nagtitiis. Kahit minsan, ubo-ubo na. Ubo. Napapagod ako sa kanal likod ko. Pwede ba ilutin ko? O yung puso ko. Yung puso ko. Nagdurugo. Hello? Pero hindi sumusuko. Amen? Magpasalamat ka nga eh. Eh kung wala nang nagpapaalala sa'yo, paano ka na? Nasaan na kayo? Oh. May tao pa ba rito? Magpasalamat ka. Ako, nagpasalamat ako kasi may nag-evangelize din sa akin eh. Nagpasalamat ako, may nag-follow up din sa akin, may nag-ano rin. Oh. At may mga taong gumagawa rin para makapagpatuloy ako. Pero ako din ay ginagamit ng Lord para tawagin ng tao para ma-born again, maligtas. Matanggap yung mga biyaya ng Diyos, maglingkod sila sa Diyos. Amen? Huwag kang sumuko, huwag kang umatras. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tawagin mo sila. Maglingkod sa Panginoon. Di ba? Alam niyo yung kantang, si Pastor Pakundo, alam niyo yung kantang yon? Ay isang misyonero. Di ba? Anong next route? Ay, di ba? Kantahin mo nga route. Di ba full time ka? Alam mo yun eh. Alam ba ni Miguel na full time ka? Di ba? Kanta lang yun pero totoo yun. Pero si Pastor Pakundo nagpatuloy. Kahit pa nga ang pangalan mo sa kanya, Pakumbo, magpapatuloy pa rin yun. Di ba? I have decided to follow Jesus. Alam mo, minsan may mga natatanggap akong text talaga, totoo lang eh. Hindi na ako pupunta ron, hindi na ako darating doon, ayoko na ron. Minsan hindi mo rin masisi. Nakakapagod. Lagi nilang ganito, lagi nilang ganyan. Paulit-ulit. Di ba? Pero bukang bibig lang yun, di naman din sumusuko. Mas maganda na yan, ilabas niya sa bibig niya yun, di ba? At hindi siya susuko. Kaysa namang wala lumalabas sa bibig, suko naman ang suko. Si Mariang sinukuan. Hello? Nakikinig ba kayo? Kaya anong sabi ni Joshua, di ba?
Ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Maglilingkod. Maglilingkod sa'yo. Libong hirap man ang danasin ko. Pagtitiis, iyan ang nais mo, pagkat may pangako ka. Amen. Hindi kita pababayaan. Taas nga rito ang pinabayaan ng Diyos. Wala, di po ba? So tayong lahat ay tumayo. Kung hindi ka pa born again, hindi ka pa ligtas. Ito na ang pagkakataon para ma-born again ka at maligtas. Kung hindi ka pa nakapagbalik loob sa Panginoon, ito na ang panahon para makapagbalik loob ka sa Diyos. Kung ikaw ay sumuko, ito ang pagkakataon para muling bumalik. Kung ikaw ay pasuko at paatras, ito ang pagkakataon para bumalik ka sa Diyos. At kung papetik-petik ka lang, ito ang panahon para itodo mo na at ibigay mo na ang the best mo sa Panginoon. At kung hindi ka pa naglilingkod sa Diyos, ito na ang panahon para paglingkuran mo ang Diyos. At kung tumigil ka sa paglilingkod sa Diyos, ito na ang panahon para bumalik. At kung papetik-petik ka lang sa paglilingkod sa Diyos, ito na ang panahon para itodo. At kung pakiramdam mo ang ginagawa mong paglilingkod sa Diyos ay walang kabuluhan, hindi totoo yun. May magandang ginagawa ang Panginoon. Tayong lahat ay yumuko at pumikit. Maglilingkod ako. Libong hirap man ang ang danasin ko. Pagtitiis, iyan ang nais mo, pagkat may pangako ka. Sa problema'y di dapat mangamba. Pangangailangan ay alam niya. Ngunit kung magiging tapat sa Kanya, may pangako siya. Hindi kita Kung alam mo yung awit, awitin mo rin galing sa puso mo. pababayaan o Kung hindi mo naman nalabang awit, pakinggan mo lang at namnamin. Tumawag ka at ako ay tutugon sa'yo. Sa araw, gabi ng buhay ay kasama kita. Lumapit ka at ang luhay papahirin niya. Maglilingkod ako. Pwede mong itaas ang iyong mga kamay patungo ng langit habang inaawit ito. Libong hirap man ang danasin Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Sinikap kong i-live ito ngayon para sa'yo. Iyan ang nais mo. Ayokong masayang ang mga ganitong pangangaral. At gusto kitang bigyan ng chance na kahit na wala ka rito, sinikap ko itong i-live. Kahit na nagkakaroon ng technical problem dito, sinikap ko itong i-live.
para makapakinig at makapanood ka. Papabayaan o iiwan man, tumawag ka at ako ay tutugon sa'yo. Sa araw, gabi ng buhay ay kasama kita. Lumapit ka at ang luhay papahirin niya. For I shall love the Lord with all my heart. For I shall love the With all my heart. I shall love the Lord with all my soul. I shall love the Lord with all my soul. I shall love the Lord with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my Sing it. mind. For I shall love the Lord with all my heart. I shall love the Lord with all my soul. Shall love the Lord with all my mind. Tayong lahat ay umawit. Kung alam mo yung awit, ibukas mo ang iyong bibig. Kung hindi mo naman alam ang awit, namnamin mo lang ito. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. And Lord, I love you. And help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. And Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you. And help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my mind. And Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you. And help me love you more. with Ang all tanging my alay heart, ko, with all isigaw mo my para sa soul, Diyos. Taas mo with all dalawang kamay mo my patungo ng langit. mind. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, Ay buong buhay ko. puso at kaluluwa, di man makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong niloob, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahiling. Habang umaawit at tumutugtog yung ating mga kapatid, yung gustong
totohanang magbalik loob sa Diyos. Yung gustong mag-commit muli ng buhay sa Panginoon, mag-renew muli ng commitment sa Panginoon, hindi ka pinipersa, hindi ka pinipilit, kusang loob mo, taas mo, 2 kamay mo patungo ng langit. Okay naman yan. At sa oras na ito, habang nakataas ang 2 kamay mo patungo ng langit, iniimbitahan kita na lumapit ka sa harapan. Sige. Nihintay ka ng Diyos dito. Ipahayag mo sa mga kasama mo, sa mga dumadalo rito, na totoo yung pagtaas mo ng kamay. Ipakita mo sa Diyos at sa anghel ng kalangitan na totoo yung pagtaas mo ng kamay. Halika, lakad ka patungo ng harapan. Tara. Tara. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at Yung mga nagtaas pa ng kamay, lapit dito, akbang patungo dito sa harapan. Di man makaya ng maipagkaloob. Sige, yung mga nagtaas pa ng kamay, wag mong pigilan yung banal na spirito. Ni gintong niloob ang Yung mga nagtaas ng kamay, pati yung mga nakikinig at nanonood, ibigay mo ng totohanan yung buhay mo. Sige po, yung mga nagtaas ng kamay. Ang sabi ko po, yung mga nagtaas ng kamay ay lumapit patungo ng harapan. Hayaan mong makita ng mga tao. Meron kang witness. At hayaan mong makita ng kalangitan. Sige po, lahat pa ng mga nagtaas ng kamay. Kung totoo sa puso mo yan, kung hindi totoo sa puso mo yan, pakibaba mo na, isang malaking kasinungalingan yan. Pakibaba mo na. Pero yung mga nagtaas ng kamay, iniimbitahan ko kayo sa harapan. At yung mga nagtataas ng kamay na ayaw pumunta ng harapan, pakibaba mo na, isang malaking kasinungalingan yan. Pero yung mga nagtaas ng kamay, lapit sa harapan. Dito po sa harapan. Walang dapat ikahiya at walang dapat ikatakot, walang dapat ipag-alala. Yung iba, hindi naihiya, nagbebenta ng droga. Nagmamariwana, nininigarilyo, uminom ng alak, bakla at tomboy. Pinaglalaban nila yun. Naglalasing. Pinaglalaban nila yun. Nagsusugal, nagbibisyo. How much more na tayong nagbibigay ng buhay sa Diyos, ang ikahiya natin ng Panginoon. At ang sabi ng Biblia, sino man ang magmakahiya sa akin sa mundong ibabaw na ito, darating ang time, itatakwil ko sila, ikakahiya ko rin sila. At pagpunta mo ng harapan, kausapin mo ang Diyos. Sige, kausapin mo ang Diyos. Hindi pinag-uusapan kung bago ka o matagal na. Kung bata ka pa o hindi. Narinig mo, ikaw talaga ang tinawag, pinili ng Diyos. Ikaw talaga ang hinirang ng Diyos, hindi nagkamali ang Diyos. Ikaw talaga ang liligtas niya at ipapasok ng langit. Ikaw talaga at ang pamilya mo ay maglilingkod sa Diyos at mararanasan ang benepisyo ng krus ng Calvary. Ikaw talaga ang chosen by God. Parang si Pedro, hindi siya makapaniwala. Hindi niya matanggap. Pero siya talaga na evangelize niya ang sambahayan ni Cornelio. Siya talaga.
Nabaptize niya sa water. Nabaptize sa Holy Spirit through Him. At habang nandiyan ka sa harapan, hayaan mong maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. 3 bagay, sabi ko nga kay Pastora Elma, kay Pastora Christy at saka Pastora Roan. 3 bagay ang magaganap sa camp. Number 1, pupuspusin tayo ng Diyos ang kanyang salita. Pupuspusin tayo ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. At uuwi tayong puspus ng kagalakan. Kaya sa oras na ito, let the Holy Spirit come upon you now in Jesus' name. Holy Spirit, it's your time. I obey. I just preach your word. I just prophesy your word. I just teach your word. So, Father, for your own glory alone, let it flow. Kagaya po ng pinarapisay ko na nagmula sa iyo, magkakaroon ng matinding pagbabago sa buhay ng bawat isa pagkatapos ng camp na ito. O rarabashi kalalahanda rarahanda. Mamahaling hiyas ni gintong niloob ang tanging dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. There are many, many reasons why I love you like I do. Oh, but most of all, I love you, Jesus, most of all. I love you because you're you. I lift my hands. I lift my hands. I raise my voice. I give my life to you, my Lord. And I rejoice. There are many, many reasons why I love you like I do. Oh, but most of all, I love you, Jesus, most of all. I love you because you're you. I lift my hands. I lift my hands. I raise my voice. Yes, Lord. Just let it flow, oh God, in Jesus' name. From the crown of their heads to the sole of their feet. From the outside to the inward part of their being. Spirit, soul, and body. Fill them, I pray, in Jesus' name. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. And their lives will never ever be the same again. Ligtas, Panginoon. Papasok ng langit. Naglilingkod sa iyo. Ginagawa ang iyong kalooban. Malakas, malusog, pinapala, masagana, matagumpay. At biyaya sa buong mundo.
Yes, Lord. Sige lang. Many reasons If you want to cry, just cry. why I love Yes, Lord. you like Lalabas kami, I do. bagong pagkatao, bagong buhay. Oh, but Our lives will never ever be the same most again. of all, Hindi na kami ang kagayang I dating love you. nasa bisyo, nasa kasalanan, backslide. Wala sa gitna ng kalooban. Paatras, pasuko, pabigay. Hindi na po. Bagkus, binibigay ang the best sa iyong dakilang pangalan. Pinapalakas, pinapalusog at pinapagpala mo kasama ang mga mahal sa buhay. Blessing to the Philippines and blessing to the nations of the world. So Father, for your own glory alone, complete deliverance, 100% deliverance for your own glory alone. Let it flow! Korabasaka mamasaka! Diriando, rianda, rakyaka dadahi. Darahanda, rahanda. Dirianda, rayande. Bobo, bobo, shika talalahiya. Daishi, daishimi. Robo, babakanda, rabakanda. Rianda, rianda, riyande. Roboko, rabashika. Bababashika, rarahanda. Yes! So I set you all free in Jesus' name. I set you all free. Malaya. Malayang papasok ng langit. Malayang tatanggap ng kalakasan at kalusugan, kagalingan at himala. Malayang tumatanggap ng mga pagpapala, kasaganan, karunungan, katagumpayan. Biyaya sa bayang Pilipinas. Biyaya sa buong mundo. Ora rabakanda rabashanda. Yes, I set you all free. I release all the benefits and the blessings of the cross of the Calvary. For God's glory alone. Let it flow. Let it flow. Let it flow. Let it flow. Korababa shikararahande. Riyande. Robaba shikararahanda rahande. Lianda riyande. Yes. I will sing for you. Yes, dance with you. Oh, dance with you. Oh, lift my hands and praise to you, Father, for your own glory alone. Let it flow. Let it flow. Shikatarabakanda rabahanda. These are expressions of My love. All the traumatic experience, I remove it, I erase it in Jesus' name. And I release you to your highest calling and perfect destiny in Christ. And I release you to your blessings and promotion. Father, for your own glory alone, do it now. Do it now. Ura rabashika talalaba robo rabayanda rabashaka. Ribibiyanda rarabakata kamamasyanda. Oh, rababashaka talalababashika tarababakanda. I'll remain. Ikaw na maglihan sa kanila, punta mo isa-isa. Sige. Ibigay mo yung microphone, yan sa iba, at ilihan nyo silang dalawa ni Pastor Roan. Ibigay mo sa iba yan. Yes, Father, for your own glory alone, just let it flow. Dito, yung kakanta. Yes, in Jesus' name, the Son of the living God. Sige lang. Sige lang, hayaan lang natin yung banal na presensya ng Diyos. Ang patuloy na pumuno at pumuspo sa inyo. In Jesus' name, Lord, the Son of the living God. Robobo shikat alala ilala ulala bashikat ararahandi. Yes, Father, for your own glory alone. Just let it flow, just let it flow. Shikata maraba shukuturubu shika. Rianda rakata kama shikata lalahira rahanda.
Riando reya karaba syukurubu shikarabahanda. Riando reyande. Kantahan mo. Yung tinutugtog niya, kantahan mo. Urobobo shikarababa shikarababahanda. Yes, hayaan lang natin yung banal na presensya ng Diyos ang patuloy na pumuspo sa bawat isa. At maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, ang nagaganap dito, nagaganap din sa iyo sa oras na ito. Naputol ba? Hindi naman. Yes. Yes, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, ang nagaganap dito ay nagaganap din sa iyo. Ang kapatawaran ng kasalanan, ang buhay na wala hanggan ay sumasayo. Ang kagalingan, ang himala, ang kalakasan, ang kalusugan. Hindi lang para sa iyan, para sa pamilya mo, tahanan mo yan. Sa mga taong malapit sa puso mo, sa mga pinapag-pray mo. Ang karunungan ng Panginoon, ng kalakasan ng Diyos, ang tagumpay ng Diyos. Biyaya upon biyaya, promosyon upon promosyon, blessing upon blessing para sa ating lahat. And our lives will never ever be the same again. Hindi nagkataon na nakikinig at nanonood ka ngayon. At kung magagawa mo pa, meron pa tayong 3 araw, Biyernes, Sabado at Linggo para pumunta ka rito. At hindi lamang nakikinig at nanonood, maranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. At huwag ka lamang mapagpala, ibigay mo na, ngayon na, kaagad, ang iyong first fruits, ang iyong tithes, ang iyong offering, ang iyong support para sa camp na ito. At sa lahat pa ng dapat mong gawin at ipadala dito sa KOJF Church. Ngayon na, gawin mo na ngayon. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, huwag kang manghina, huwag kang malamig, huwag kang magduda. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, as we sow, we shall reap. Oh, Rabashaka Rabashanda. I remain. All of these things I do unto you. Yes, Lord. These are expressions of my love. Seek your face. Oh, seek your face. And in your presence I remain. All of these things I do unto you. These are expressions of, lalo na sa iyo, sabi nga, much is given, much is required. Dahil malaki ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, malaki ang ginagampanan mo, malaki ang binibigay mo, maraming pagtitiis, maraming sakripisyo, maraming atake ang kadiliman, hindi lamang sa iyo, pati sa iyong mga mahal sa buhay. Pero sa oras na ito'y binubura ko ang lahat ng iyan, binubura ko ang lahat ng iyan, at pinapalitan at hinahayaan na ang umaapaw na pagpapala, umaapaw na biyaya, umaapaw na himala ng Diyos ang sumaiyo at sa iyong mga mahal sa buhay, lalo na ikaw na ginagawa ang perpektong kalooban ng Panginoon. Oh, thank you, Father God. Thank you, Lord. I release all the blessings of the Calvary. Kilala niyo po, Panginoon, yung mga nagsasakripisyo at patuloy na nagsasakripisyo, nagkakaloob at patuloy nagkakaloob
hindi umaatras, hindi sumusuko, nasasaktan, nahihirapan, pero hindi bumibigay, palaki ng palaki ang ginagawa, Lord, ang biyaya nyo ay hindi lamang sapat para sa kanila, kundi ang biyaya nyo ay umaapaw para sa kanila. Salamat po, O Diyos, ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo at ang bawat sa magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah! At bigyan ko lang ng chance yung mga hindi nakapagkaloob. Sister Cherry, paikutin natin yung offering bucket natin. Pero bago natin paikutin, ay bigyan lang natin ng chance yung mga hindi pa nakapagkaloob. Yung mga hindi pa nakapagkaloob, ay bigyan natin ng chance na makapagkaloob, ha? Bigyan natin ng chance. Kasi kanina baka dito mo itapat. Dito, sa gwapo. Ayan. Dito pa. Konti pa ganun. Tingin ka kasi sa akin. Yan. Yan. Ayan. So, ayun. Ibibigyan ko ng pagkakataon. Baka nagpatumpi ka kanina. Baka hindi mo pa ibinigay the best mo. Hindi ka pa nakapaglaom na maayos. So, this is your chance to give your best. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Di grabe. Isipin mo, nakakapanood ka ng the best na pangangaral, the best na mensahe, the best na kapangyarihan ng Diyos. So, this is your chance, no? Para makapagkaloob. So, ipadala mo yan, no? At mag-message ka sa KOJF Church. Mag-message ka sa KOJF Church. No? Yan. Yan. Ayan. O kaya, ikaw ay kumontak sa 0917-152-1963. 0917-152-1963. O mag-message ka sa KOJF Church. At ipadala mo at gawin mo yung pinapadala at pinapagawa ng Diyos. Glory to God. Sige, at napaikot ba natin yung ating offering bucket? Napaikot na ba? Tapos na? Napaikot na ba? Napaikot na? Okay na? Tapos na? Hindi pa? Saan pa papaikutin? Dito, napaikot na rito? Oo. Dito sa kabila, napaikot na? Lahat na? Tapos na? Sabihin mo nga sa katabi mo, nagkaloob ka na ba?